Paano kung ang mga introvert ang pinakamalapit sa tinatawag nating mga anghel sa lupa? Hindi dahil perpekto sila, hindi dahil mababait sila sa lahat, at lalong hindi dahil wala silang pagkukulang, kundi dahil habang ang karamihan ay gustong mapansin, may mga taong tahimik na pinipiling magbigay. Habang ang iba ay naghahanap ng papuri, may mga taong tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Habang ang iba ay nagsasalita para marinig, may mga taong mas pinipiling makinig para iparamdam sa iba na may nakakaintindi sa kanila. At kadalasan, sila pa yung mga introvert. Sila pa yung tahimik na nagche-check kung okay ka lang. Sila yung unang makakapansin kapag may tinatago kang sakit. Sila yung hindi laging nakikita, pero kapag dumating ang pinakamadilim mong araw, sila yung mga hindi basta-basta nawawala. Kaya minsan mapapaisip ka, bakit yung mga taong pinakatahimik, sila pa ang kadalasang may pinakamalaking puso? Paano kung ang pagiging introvert ay hindi lang tungkol sa pagiging mahiyain? Paano kung may dala silang kakaibang paraan ng pagmamahal, yung tahimik, simple, halos hindi napapansin, pero totoong nakakapagligtas ng tao? Kaya ang tanong, paano kung ang mga introvert ang ilan sa mga tunay na anghel sa lupa? Sa panahon ngayon, parang mas pinapaboran ng mga taong maingay. Mas marami silang followers, mas marami silang kaibigan, mas confident, mas entertaining. At dahil doon, maraming introvert ang may pakiramdam na may mali sa kanila. Bakit hindi ako ganon? Bakit mabilis akong mapagod sa maraming tao? Bakit gusto kong umuwi agad pagkatapos ng gathering? Bakit parang hirap akong makasabay? Unti-unti, nagsisimula silang isipin na ang pagiging tahimik ay isang kahinaan. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi porket tahimik ang isang tao, wala na siyang halaga. Sa totoo lang, may mga kabutihang ginagawa ang mga introvert na halos hindi napapansin. Hindi sila naghahanap ng applause, hindi sila naghahanap ng recognition, hindi nila kailangang i-post lahat ng mabubuting ginawa nila. Gumagawa lang sila ng kabutihan dahil natural sa kanila. At baka may isang introvert sa buhay mo ngayon na ilang beses ka nang iniligtas, hindi lang niya ipinagmamalaki. Sa video na to pag-uusapan natin ang mga totoong karanasan ng iba't ibang tao. Mga simpleng kwento, pero kapag pinagdugtong-dugtong mo, mapapaisip ka, baka nga, may mga taong parang anghel na hindi lang natin napapansin dahil sobrang tahimik nila. At habang tumatagal ang video, mas lalo mong maiintindihan na ang pinakamabuting puso minsan ay nasa isang taong halos hindi nagsasalita. Ang mga introvert ang madalas unang makapansin kapag may nasasaktan. Isang babae ang nagbahagi ng experience niya nung college. May kaklase silang sobrang masayahin, palaging tumatawa, joker. Siya ang buhay ng classroom. Lahat iniisip, masaya ang buhay niya. Pero may isa silang kaklaseng tahimik. Hindi sumasama sa gala, hindi rin madalas magsalita. Introvert. Isang araw lumapit yon. Sabi niya, "Okay ka lang ba?" Nagulat yung kaklase nilang masayahin. Bakit? May napansin yung introvert. Parang ilang araw ka nang tumatawa pero hindi umaabot sa mga mata mo. Biglang natahimik yung lalaki at doon siya umiyak. Ang alam ng lahat masaya siya, pero yung introvert lang ang nakapansin na nagpapanggap na lang siya. Maraming introvert ang sobrang observant. Habang ang ibang tao ay busy magsalita, sila naman ay busy magmasid. Napapansin nila ang mga maliliit na bagay, pagbabago ng tono, pag-iwas ng tingin, pilit ng ngiti, o biglaang pananahimik. Hindi dahil psychic sila, kundi dahil sanay silang makinig, hindi lang sa mga salita, kundi pati na sa emosyon. Minsan, hindi mo kailangan ng taong maraming advice. Minsan, kailangan mo lang ng taong makakapansin na hindi ka na okay, kahit sinasabi mong okay ka. Pero alam mo ba, may mas nakakagulat pa rito. Hindi lang emosyon ang kaya nilang iligtas. May pagkakataon na mismong buhay ng tao
ang naililigtas dahil sa simpleng katahimikan ng isang introvert. Hindi sila mabilis magsalita, pero kapag nagsalita sila, mabigat. May isang empleyado sa isang opisina. Tahimik lang siya araw-araw. Kapag meeting, halos walang naririnig na opinyon mula sa kanya. Kaya iniisip ng marami, wala siguro siyang alam. Hanggang dumating ang isang malaking problema sa kumpanya. Nag-aaway ang buong team. Lahat may sariling suggestion. Pero wala pa ring solusyon. Halos 2 oras na ang meeting. Pagod na ang lahat. Tapos, yumuko lang ang introvert. Nag-isip, tumingin sa manager at nagsabi ng 5 pangungusap. 5 pangungusap lang. Biglang natahimik ang buong conference room. Yun pala ang pinakamagandang solusyon. Pagkatapos ng meeting, may lumapit sa kanya. Sabi, bakit hindi mo sinabi yun agad? Ngumiti lang siya. Hindi pa kasi ako sigurado kanina. Ang daming tao na mas gustong maunang magsalita kaysa maging tama. Pero yung introvert mas gusto munang maintindihan bago magsalita. Hindi lahat ng tahimik ay walang opinyon. Minsan marami lang silang iniisip. Mas pinoproseso nila ang impormasyon. Kaya kapag nagsalita sila, hindi ito para lang may masabi. May laman ito, may direksyon, may dahilan. Kaya kapag may tahimik sa grupo, huwag mong isipin na wala siyang ambag. Minsan, ang pinakamahalagang ideya ay galing sa taong pinakahuling nagsalita. Pero ito ang mas kakaiba. Hindi lang sa trabaho, pati sa pagkakaibigan. May ginagawa ang mga introvert na halos hindi kayang gawin ng karamihan. At dito mo mas maiintindihan kung bakit maraming tao ang hindi nakakalimutan ang isang introvert kahit matagal na silang hindi nagkita. Hindi sila laging present, pero kapag kailangan mo sila, nandyan sila. May 2 matalik na magkaibigan. Yung isa super extrovert. Araw-araw nagchat-chat, nagme-message, nagpapatawa, laging active. Yung isa naman introvert. Minsan inaabot ng 2 linggo bago mag-reply. Kaya inisip ng extrovert, baka hindi na kami close. Hanggang isang gabi, na-aksidente ang nanay niya. Bigla siyang nagpanik. Hindi niya alam ang gagawin. Nag-post siya online. Maraming nag-comment. Praying. Stay strong. Kaya mo yan. Pero may isang taong walang comment. Walang reaction, walang speech. Makalipas ang halos 30 minuto, may kumatok sa ospital. Pagbukas niya, nandun yung introvert. May dalang pagkain, may dalang tubig, at may envelope na may lamang pera. Tahimik lang niyang inabot. Sabi niya, hindi ko alam ang tamang sasabihin, kaya naisip kong baka ito ang mas makakatulong. Hindi napigilan ng kaibigan niya na umiyak. Doon niya na-realize, hindi pala lahat ng pagmamahal maingay. May mga taong hindi expressive, pero kapag totoong kailangan mo sila, hindi salita ang dala nila, kundi presensya. Maraming introvert ang hindi komportable sa mga grand gestures. Hindi sila mahusay sa mga dramatic speeches. Pero kadalasan mas gusto nilang ipakita ang pagmamalasakit sa gawa. Acts of kindness, acts of service, silent support. Ito ang paraan nila ng pagsasabing, mahalaga ka sa akin. Kaya wag mong sukatin ang pagmamahal ng tao base lang sa dami ng chat o sa haba ng caption. May mga taong konti lang magsalita, pero kapag dumating ang pinakamadilim mong araw, sila ang unang hahawak sa balikat mo. At minsan, yun ang klase ng pagmamahal na hindi kailanman nakakalimutan. Pero kung akala mo hanggang dito lang ang kabutihan ng mga introvert, nagkakamali ka. Dahil sa susunod na bahagi, malalaman natin kung bakit maraming tao ang nagsasabing ang isang introvert ang pinaka-safe pagdating sa mga sikreto, tiwala at tunay na pagkakaibigan. At doon magsisimulang lumabas ang isang katotohanan na bihirang pag-usapan, na ang pinakaordinaryong tao sa isang silid, minsan siya rin pala ang may pinakabihirang puso. Ang mga introvert ang taong pinagkakatiwalaan ng iba kahit hindi nila namamalayan. May isang office, pare-pareho silang close, halos araw-araw sabay kumain, sabay mag-break, sabay umuwi. Pero may napansin yung bagong empleyado.
Kapag may problema ang isang tao, hindi siya dumediretso dun sa pinaka-funny, hindi rin dun sa pinaka-friendly, at lalong hindi rin dun sa pinaka-popular. Lagi siyang lumalapit doon sa tahimik. Isang babae ang minsang nagsabi, "Alam mo kung bakit sa kanya ako nagsasabi ng problema?" Sumagot ang kaibigan niya, "Bakit?" Ngumiti siya, "Kasi alam kong hindi niya ikikwento sa iba." Napaisip ang kaibigan niya, totoo nga naman, sa ilang taon nilang magkakasama, wala silang narinig na chismis galing dun sa introvert. Hindi siya interesado sa buhay ng ibang tao para ipangalandakan. Hindi rin siya mahilig manghusga. Mas gusto niya lang makinig. Kaya habang ang iba ay nag-uusap tungkol sa sikreto ng ibang tao, may isang taong tahimik lang. At siya pala ang may pinakamaraming alam. Hindi dahil tsismoso siya, kundi dahil pinagkakatiwalaan siya. Maraming introvert ang hindi agad nagsasalita dahil iniisip muna nila ang epekto ng mga sasabihin nila. Hindi ibig sabihin nito na perpekto sila, pero kadalasan mas maingat sila sa salita. Mas alam nila kung gaano kasakit ang mabetray, dahil marami rin sa kanila ang nakaranas na hindi maintindihan. Kaya kapag may taong nagbukas ng puso sa kanila, inaalagaan nila yon. Parang isang lihim na ipinahiram lang sa kanila. Hindi nila kailangang ipagsabi, hindi nila kailangang gawing kwento. Para sa kanila ang tiwala ay hindi trophy, responsibilidad yon. Kaya kapag may taong tahimik, huwag mong isipin na wala siyang alam. Minsan baka siya pa ang may pinakamaraming alam, pero pinili lang niyang igalang ang tiwala ng iba. Pero may mas malalim pa rito. Kasi may isang bagay ang mga introvert na halos hindi napapansin. At yun ang dahilan kung bakit kapag naging kaibigan mo sila, parang may isang tao kang laging nasa likod mo. Tahimik pero handang sumalo kapag nadapa ka. Hindi sila madaling makipagkaibigan, pero kapag tinanggap ka nila, parang pamilya na ang turing nila. May estudyante nung high school, magkatabi sila ng upuan. Sa unang buwan, halos walang usapan. Tuwing magtatanong yung extrovert, ngingiti lang yung introvert. Minsan isang salita lang ang sagot. Kaya naisip niya, mukhang suplado to. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti silang naging komportable. Nagkwekwentuhan na sila tungkol sa pamilya, takot, pangarap, mga bagay na hindi nila sinasabi sa iba. Hanggang dumating ang graduation, nagkanya-kanya na sila ng landas. Lumipas ang 5 taon, 10 taon, 15 taon. Hindi sila madalas mag-chat, hindi rin araw-araw nag-uusap. Pero isang araw, nag-message yung extrovert. "Pwede ba kitang makausap?" Wala pang 5 minuto, tumawag agad yung introvert. Parang walang nagbago, parang kahapon lang sila huling nagkita. Walang ilangan, walang plastikan, walang pilitan. May mga pagkakaibigang kailangang araw-araw mag-usap para manatili. Pero may mga introvert na kahit ilang taon na kayong hindi magkita, kapag nagkita ulit kayo, pareho pa rin ang pagmamahal, pareho pa rin ang respeto, pareho pa rin ang tiwala. Hindi sinusukat ng maraming introvert ang friendship sa dami ng interaction. Para sa kanila mas mahalaga ang kalidad kaysa sa dami. Mas gusto nila ang iilang totoong kaibigan kaysa daan-daang kakilala. Kapag isinama ka nila sa maliit nilang mundo, malaking bagay yon. Hindi madali para sa kanila ang magbukas. Kaya kapag binuksan nila ang puso nila sa iyo, ibig sabihin may espesyal kang lugar sa buhay nila. Kaya kung may introvert kang kaibigan, huwag mong isipin na hindi ka mahalaga dahil hindi siya laging nagme-message. Minsan tahimik lang talaga siyang magmahal. Pero kapag dumating ang oras na kailangan mo siya, makikita mong hindi pala nasusukat ang friendship nyo sa dami ng chat, kundi sa tibay ng samahan. Pero may isang ugali ang mga introvert na kadalasan sila mismo ang nahihirapan. At yun din ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsasabing masyado silang mabait. Madalas nilang inuuna ang kapakanan ng iba kahit sila ang napapagod. May isang ate sa pamilya. Hindi siya maingay, hindi siya palabiro, hindi rin siya mahilig magreklamo. Kapag may handaan, tahimik lang siyang tumutulong sa kusina. Kapag may bisita, siya ang nagliligpit ng pinagkainan. Kapag may kailangang ihatid, siya ang unang kusang tumatayo. Napansin ito ng bunso nilang kapatid.
Isang gabi tinanong niya, "Ate, hindi ka ba napapagod?" Ngumiti lang siya. "Napapagod? Bakit ikaw lagi?" Matagal siyang natahimik. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kasi ayokong may mahirapan." Simple lang ang sagot, pero tumatak yun sa kapatid niya. Doon niya na-realize, habang ang lahat ay abala sa kasiyahan, may isang taong tahimik na sinisigurong maayos ang lahat. Hindi para mapuri, hindi para pasalamatan, kundi dahil likas sa kanya ang magmalasakit. Hindi lahat ng introvert ay people pleaser, pero marami sa kanila ang may mataas na empathy. Mabilis nilang maramdaman kapag may nahihirapan, kapag may naiilang, kapag may nalulungkot, kapag may naiiwan. At dahil doon, minsan sila ang kusang kumikilos, kahit walang nakakapansin. Ang problema, kapag palagi nilang inuuna ang iba, nakakalimutan nilang alagaan ang sarili nila. Kaya maraming introvert ang tahimik lang, pero ubos na pala. Ngumingiti pa rin, pero pagod na pagod na. Kaya kung may introvert sa buhay mo, subukan mong tanungin siya minsan, "Ikaw, kamusta ka naman?" Baka yun ang unang beses na may magtanong sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Dahil kadalasan sanay silang sila ang nakikinig, hindi sila ang pinakikinggan. Hanggang ngayon, maaaring iniisip mo, mababait lang talaga ang mga introvert. Pero sa susunod na bahagi, may matutuklasan tayong mas malalim. Isang katangiang hindi lang tungkol sa kabaitan, kundi tungkol sa lakas. Dahil may isang dahilan kung bakit kapag dumaan ka sa pinakamadilim na yugto ng iyong buhay, yung tahimik, siya pala ang pinakamalakas mong masasandalan. At yon ang magiging pinakamahalagang punto ng buong kwentong ito. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit parang mga anghel ang mga introvert ay dahil ginagawa nila ang kabutihan kahit walang nakakakita. May isang kwento na kumalat noon sa isang komunidad. May matandang lalaki na halos araw-araw ay nakaupo lang sa labas ng bahay nila. Tahimik, mag-isa. Minsan, inisip ng mga kapitbahay na suplado siya. Hindi siya sumasali sa mga usapan. Hindi rin siya nakikipagkwentuhan. Kaya marami ang nag-iisip, siguro ayaw lang talaga niyang makisalamuha. Pero isang araw, nagkasakit yung isang byuda sa kabilang bahay. Wala siyang anak, wala rin kamag-anak na malapit. Ilang araw siyang hindi nakalabas. Akala ng lahat ay may tumutulong sa kanya. Hanggang sa may isang kapitbahay na nakakita sa isang eksena madaling araw. 5:00 pa lang ng umaga, may isang lalaking tahimik na naglalagay ng grocery sa harap ng bahay ng matanda. Pagkatapos, umaalis agad. Walang pagkatok, walang pagpapakilala, walang picture, walang post sa social media. Hindi niya hinintay na magpasalamat yung matanda. Lumipas ang ilang linggo, paulit-ulit yun nangyari, hanggang sa nalaman ng buong barangay na yung tahimik na matandang lalaki pala ang gumagastos para sa pagkain ng byuda. Marami ang nagulat. May isang kapitbahay ang nagsabing, akala namin wala siyang pakialam sa ibang tao. Pero ang totoo, habang ang lahat ay abala sa panghuhusga, may isang taong tahimik na gumagawa ng kabutihan. At yun ang isang bagay na paulit-ulit mong maririnig sa totoong buhay. Maraming introvert na hindi komportable na maging sentro ng atensyon. Kapag tumulong sila, hindi nila kailangang ipaalam sa buong mundo. Kapag nagbigay sila, hindi nila kailangan ng kapalit. Kapag nagmahal sila, hindi nila kailangang ipagsigawan. Hindi dahil nahihiya sila, kundi dahil para sa kanila, ang kabutihan ay hindi performance. Ito ay bahagi ng ating pagkatao. May isang konsepto sa psychology na nagsasabing may mga taong mas pinapahalagahan ang intrinsic reward. Ibig sabihin, mas masaya sila sa pakiramdam na nakatulong sila kaysa sa papuri na matatanggap nila. Hindi nila kailangan ng audience. Hindi nila kailangan ng validation. Sapat na sa kanila ang malaman na may isang taong gumaan ng araw dahil sa ginawa nila. At ito ang dahilan kung bakit maraming introvert ang tila mga invisible heroes. Hindi sila palaging napapansin. Pero kapag binalikan mo, ang pinakamahihirap na yugto ng buhay mo, maaari mong maalala na may isang tahimik na taong naroon. Hindi man siya ang pinakamadaldal, hindi man siya ang pinakasikat, pero siya lang ang hindi umalis.
Pero narito ang masakit na katotohanan. Dahil sanay silang tahimik, madalas sila rin ang nakakalimutan. Kapag tapos na ang problema, nagbabalikan na ang lahat sa normal. Unti-unti nang nawawala ang mga taong humingi ng tulong. Pero yung introvert, tahimik lang ulit. Hindi siya magpapaalala. Hindi siya magsasabing, naalala mo ba nung tinulungan kita? Hindi niya yun ugali. Kaya minsan, ang pinakamababait na tao, sila rin ang mga pinaka-underrated. At marahil, may isang tao kang naiisip ngayon. Hindi siya sikat, hindi siya maingay. Pero nung naranasan mo ang pinakamabigat mong laban, hindi ka niya iniwan. Kung meron ka nun, mas swerte ka. Dahil hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng ganong klaseng kaibigan. Sa mundong parang paligsahan kung sino ang pinakamalakas ang boses, madaling isipin na ang pinakamahalagang tao ay yung laging napapansin. Pero habang tumatagal ang buhay, may ibang katotohanan kang matututunan. Ang taong pinakamalakas tumawa ay hindi laging pinakamasaya. Ang taong pinakamaraming kakilala ay hindi laging may tunay na kaibigan. At ang taong pinakatahimik ay hindi ibig sabihin na walang pagmamahal na maibibigay. Sa katunayan, maraming introvert ang parang kandilang hindi nagsasalita. Hindi nila pinapansin kung sino ang nakakita. Ang mahalaga sa kanila ay may napapailaw silang buhay. Minsan isang simpleng pakikinig lang, minsan isang tahimik na yakap, minsan isang mensahe sa tamang oras, minsan isang presensyang hindi umaalis kahit walang salita. At kung tutuusin, hindi ba yun ang klase ng tao na gusto nating makasama habang buhay? Hindi yung pinakamadaldal, hindi yung pinakasikat, kundi yung nananatili, yung mapagkakatiwalaan, yung hindi nagbabago kapag wala ng pakinabang. At kung isa kang introvert na nanonood ngayon, sana ay wag mong isipin na mahina ka dahil tahimik ka. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo para lang tanggapin ang mundo. Ang katahimikan mo ay maaaring maging ligtas na lugar para sa isang taong pagod na sa ingay ng buhay. Ang pakikinig mo ay maaaring maging dahilan kung bakit may isang taong hindi sumuko. Ang simpleng presensya mo ay maaaring mas mahalaga kaysa sa libu-libong magagandang salita. At kung ikaw naman ay may introvert na kaibigan, kasama sa pamilya o katrabaho, subukan mong pahalagahan siya. Hindi dahil perpekto siya, hindi dahil wala siyang kahinaan, kundi dahil may mga taong tahimik na nagmamahal sa paraang hindi madaling makita. At kadalasan, sila pa ang mga taong pinakamatagal mong maaalala. Bago tayo magtapos, may gusto ulit akong itanong sa'yo. Sa buong buhay mo, may nakilala ka na bang isang introvert na tahimik lang, pero dumating sa buhay mo nung oras na kailangan mo ng isang tao? Maaaring hindi niya alam, pero baka hanggang ngayon, bit-bit mo pa rin ang kabutihang ginawa niya. Kung meron kang kilalang ganong tao, ikwento mo naman ang karanasan mo sa kanya. Dahil minsan, hindi natin napapansin ang mga tahimik na bayani, hanggang sa may isang kwentong magpapaalala sa atin na hindi lahat ng anghel ay may pakpak. Ang iba, tahimik lang silang nakaupo sa tabi natin, handang makinig, handang umunawa, at handang manatili. At baka isa na sila sa pinakamagandang regalong ipinadala sa buhay natin. Shoutout sa mga nanood nang may tahimik na ganti ang mga introvert na na-offend. Shoutout kay J. Ben Jan Rosal. Sabi niya, maparelasyon or sa trabaho, malakas talaga ang impact kapag tahimik lang sa gedli pero may galaw. Tinapos ka talaga yung new upload, Sir AP, habang pumapapak ng seb-seb. More topic pa, sir. More power to you, sir. Sabi naman ni Marie the Lightworker, wow, ganda ng episode natin ngayon. Mabagyong gabi sa'yo, Sir AP, at sa lahat ng nakikinig. Bilang introvert kapag nainsulto ako, tahimik lang. At ang katahimikan na yon ay siyang sandata na ginagamit ko kung paano ko sila iiwasan ng tuluyan or buburahin ko na sila sa buhay ko. Maraming salamat po, Sir AP. Ingat tayong lahat and God bless everyone. At ayon naman kay The Idol, good morning everyone, at especially to Sir AP. It's another wonderful topic. Ang pag-distance at keep silence is the best response sa mga taong disrespectful. They are not worth your time and energy para makipagsagutan. Just stay away from this kind of people.
God bless everyone. At shoutout din kay Ako si Juliet, Cairo Den Adi, Norma Parinya, Mel Mel, Maricor Pacanot, Pax Tumulak, Migs Baga, Introvert Life TV, Annalyn Granada, Rodante, Alias Gray, Simply Us, Merc Jecon Ang, Glenn Adversario, Ramlat, Jola Short Video, Chuchu, Alcid Hera Boss, Gretchen Marie Kayanan, Dennis Gotiza, Renante Damgo, Maxet Tigers, All About Mark, White Butterfly, Cathy, Nicanor Quitoriano, Aronoel Montiel, Pengs Estrod, at kay Mario Alipit. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.